Ito yung scripted, oh, yan, oh. Wait lang. Ang daming tanong, grabe. Wait lang muna ha, wait lang muna, may tumatawag eh. Play muna natin to. Yes, sir. Opo. Apo. Ako po yung kausap ninyo sa text. Kasi po ay nakausap ako nung nakaraang Sabado. Pwede raw po akong makapagtanong kay Brother Eli. Opo. Makapapasok po ba ako ngayon? Um, ano po, kuhanan ko po muna kayo ng info. Na-text ko na po. Na-text mo na po ba? Ito po, naisan ko na po kanina po eh. Pero kung na-text nyo naman na po, okay na po siguro. Yun, wait nyo na lang po yung response. Naibigay ko na po yung pangalan ko po. Pangalan ko po, Alan Valenzuela. Tinatanong po kasi kung ano pangalan ng religion ko. Ayoko naman pong gamitin yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo po, ako ay natiwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang location ko po, Tondo, Manila. Kuhanan ko na lang po muna kayo ng info. Ano pong info nila ulit? Ulitin ko po, Alan Valenzuela. Ano pong cellphone number po nila? Para po update po sila. Wait lang muna, forward Hindi ko po muna kaya ha. Para po, pag tinawagan kayo, alam din po nila yung Sige po, hintayin ko po yung tawag po sa akin. Tapos yung babanggitin kong tanong, yun din pong itatanong ko sa kanya mamaya. Ganon? Opo, ganun po. Sige po, ito po tanong ko po. Regarding po kasi doon sa yung doktrina niya tungkol doon sa mga bakla. Opo. Ang tanong ko po kasi, halimbawa si Mr. Eli Soriano, si Brother Eli Soriano po, bakla siya. Okay? Ang tanong ko po ngayon, kung si Mr. Eliseo Soriano po nanatili pong bakla, pagdating po ba ng araw ng paghuhukom, makapapasok siya sa kaharian ng Diyos? Yun po tanong ko po. Ayan na. Yung tanong, ibinibigay muna ang tanong bago pa makapasok. At yung mga tanong naman, nililista yon, nakahanda ng mga sagot doon. Ito. First come, first serve. Ito, kaya kita inuna ngayon. Number 1 ka rito, nakalagay dito sa tanong. Ano mo nga, i-close up mo nga ito. Number 1 ka eh. Pero meron ditong tanong, hindi urgent. Hindi urgent. May tanong dito, hindi urgent. Pero nung isa pang linggo, nakita ko na itong tanong na to eh. Pero hindi ko pinatulan eh. Ikaw na nga inuna ko ngayon eh. Dahil ikaw ang inilagay na number 1 nung naglalagay ng number. Tinan mo. Ito ang tanong Number 1 ka. Pakita mo yung number 1. Tinan mo. Number 1 ka, prayer meeting ngayon, di ba? Yan Nakikita mo? May papakita ko sa yung tanong nung isang linggo pa ito, pero ngayon naging number 7, Naka-advance nga, no, bro, Jando? Advance? Naka-advance. Yung mga tinatanong, halimbawa, tatawag ka sa kanilang hotline. Tapos, hihingan ka ng kanilang agent one ng tanong. Yung tanong na ibibigay mo, yun din itatanong mo sa live. Ibig sabihin, nakalista na yun. Yung mga talatang inihanda doon, naka-ready na. Yun ang ginagawa sa ang dating daan. Dito din naman, dito hindi ganyan dito eh. Impronto dito. Impronto ang mga tanong dito, hindi ganyan. So, doon sa mga nagsasabi na kami doon nanggagaya, hindi kami nanggagaya. At pangalawa, ba't kayo magrereklamo? Hindi ba ito yung challenge nyo noong buhay pa si Soriano? Gumawa kami ng programa na gaya ng sang dating daan, kung saan kayo naman ang magtatanong, kami naman yung sasagot. Gumawa kami ng programa na pero hindi katulad sa inyo. Pero the same pa rin ng essence. Tumatanggap kami ng tanong dito. Ba't walang dating daan pumapasok? Yun. At walang MCGI. Wala MCGI. Akala ko ba request ni Brother Eli yan? Yun na nga. So, meron kaming ebidensya sa dating daan, scripted yung kanilang mga tanungan portion doon. Pero may tumatawag sa linya ngayon. Pagbigyan ko muna ito 3293. Good evening. 3293. Hello.
Bro, wag ka mang-mute, bro. Oh. Hello, Bro Jando. Magandang gabi po. Hello, good evening, bro. Kasi po, may nakausap kasi akong MPGI, Brother Jando. Ngayon, tungkol po doon sa pagpapatong, tapos kung napatungan si Brad Eli. Ngayon, sabi niya, naiwan na daw po yung mga ganong aral na pagpapatong. Sabi ko naman, kung iiwan na yung mga aral na pagpapatong, kasama po doon yung mga bautismo, yung muling pagkabuhay ng mga patay, sabi ko. Ngayon, tapos sabi naman niya, kasi binasa ko sa kanya yung mga inano niya na Hebrew, Hebrew 6:2. Ay, 1:2. So sabi niya daw, sa pamamagitan daw ng banal na espiritu, malamang na napatungan daw sa Brother Eli. Ay, hindi. Doon sa turo. Pwede ba mangyari yun, bro? Hindi pwede mangyari yun. Assuming yun eh. Sa Biblia talaga pinapatungan ng kamay sa Biblia. Pag ibigay tayo kay Brother Junre, pagkisakot Brother Junre? Ay, ano yung sorry bro, ano yung pinakatanong bro? Hindi may ginawa ko. Na pag-iwanan na raw yung katuruan daw yung katuruan daw na pagpapatong ng kamay, hindi na mahalaga yun. Kaya nung si Eli Soriano ay nangaral, automatic na siya napatungan ng kamay sa pamamagitan ng pagtuturo ng aral. Ay, hindi. Mali. Mali. Bakit? Unang-una si San Pablo, bago siya mangaral, pinatungan siya ng kamay, sila ni Bernabe. No, in Acts 13, kapatid, katuruan to ng mga apostol, no? Katuruan to, tawag dito traditional teaching to ng mga apostol. In Gawa 13, 1-3, pinatungan si Pablo at si Bernabe bago sila pinadala sa mga lalawigan. Basahin natin ha. Sa iglesia nga nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe at si Simon na tinatawag na Niger at si Lucio na taga Cyrene at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na Tiraka at si Paulo, Sin Paul. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Tandaan mo, sino ang nag-ano nito? Sino nag-utos? Ang Espiritu Santo. Okay? Ang Espiritu Santo, pinabukod si Saulo at si Bernabe, no? Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ang nag-utos ang Espiritu Santo. Pero bago sila ipinadala, anong ginawa sa kanila? Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno, may pag-ayuno pa, na at makapanalangin, at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. So bago sila hinayaan mag-preach, kapatid, pinatungan sila ng kamay. Pinatungan sila ng kamay. Ngayon, si St. Paul na ang nangaral. Nung siya naman ang nag-ordain. Si St. Paul ang nag-ordain kay Timothy. 'Di ba? Kay Timothy. In 2 Timothy 1:13-14, anong sinabi ni St. Paul dito? 2 Timothy, hindi nawawala yan kasi tradisyon yan. Turo yan ng Espiritu Santo eh. 2 Timothy 1:13-14. Ano sabi dito ni St. Paul kay Timothy? Kung tayo hindi mga tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat nanatiling makapagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi wait, mali yung 2 Timothy, 1 Timothy yata. Kalimutan ko talata ba? 2 Timothy, 1 Timothy, wait, 1 Timothy 1:13-14 ba yun? Wait lang ha. Kalimutan ko yung talata. Mauusig. 2 Timothy ngayon, 2 Timothy, or umpasahan natin itong 2-3, no?
Toto 3, ang sinabi ni Paul kay Timothy, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. So dito, ito yung isa sa tawag dito yung patutuo na mayroon talagang pagpapasa ng pagtuturo, no? Dahil ang mga bagay na iyong narinig, no, yung mga bagay teaching ni Paul sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat. So mayroong pagpapasa talaga ng katuruan from Christ to Paul, to Timothy, and Timothy sa mga tuturuan pa ni Timothy. So mayroong pagtuturo ng same doctrine. At isa doon yung pagpapatong ng kamay. Nakalimutan ko lang yung talata na si Timothy pinatungan ni St. Paul. Kalimutan ko yung talata, si Timothy pinatungan ni St. Paul. Ito. Itong 1:13-14 pala. 2 Timothy 1:13-14. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, no? Pinapaingatan. Sa pananampalataya at pag-ibig na sa kay Kristo Jesus, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo, ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. So yung mga katuruan ni St. Paul na itinuro niya kay Timothy, ipinagkatiwala. Ito yung tinatawag na deposit of faith, ipinagkatiwala. No, at kaganina sa 2 Timothy 2:3 and 4, na malinaw doon ipaturo yung katuruan na galing sa mga apostol, ipaturo yun sa iba. Kasali doon ang pagpapatong ng kamay kasi si St. Paul pinatungan ng kamay. Even si Timothy, anong talata nga yun na pinatungan si Timothy ng kamay, Brother Jando? Kalimutan ko. Mukhang Galatia 4:14 yata yun. Galatia 4:14 ba ito na pinatungan siya ni St. Paul ng pinatungan siya ni St. Paul eh. Yun na, itry mo lang. Hindi yata eh, hindi. Galatia Sa Timothy 4:14. din yun. Sa Timothy din. 5:22, unang Timoteo 5:22. Unang Timoteo 5:22. Unang Timoteo 5:22. Ayan, sige ito. Pinatungan si Timothy ni Paul, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. So ito, ang pagpapatong ng kamay, huwag basta-basta ipatong sa iba. Kung sa baga, hindi basta-basta mag-ordina. So ang pagpapatong ng kamay, andyan pa rin yun. Kasi si Timothy, pinatungan ng kamay yan ni Pablo. Kung paanong pinatungan kita ng kamay, ano bang talata yun ha? Meron yan eh. 5:20 ba yun? Sila na nagkakasala. Dito kasi parang paalala na to na wag agad ipatong. Pero hindi yan nawala yung tradisyon na yung tradisyon ng papapatong ng kamay. Hindi yan nawala. Kasi katuruan nga yan eh. Yan ang paraan para ordination. Paraan ng ordination yan, papapatong ng kamay. At dito may babala si St. Paul na wag basta-basta ipatong, no? Wag mong ipatong ng namadalian ang iyong mga kamay sa kanino man. So, ibig sabihin, wag basta-basta magpatong ng kamay. Unang Timoteo 4:14, bro. 4:14, ayun, unang Timoteo 4:14 na si Paul, si Timothy pinatungan niya ni St. Paul. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Ito, kaloob to ng Espiritu sa kanya. Nasa iyo'y binigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero, ibig sabihin mga kaparian. O pinatungan si Timothy ng kamay. At itong katuruan na to, sabi ni St. Paul, kung babalikan natin yung 2 Timothy 1:13 and 14, sabi dito, ingatan. Yung katuruan ng pagpapatong, ingatan mo ang ulirang mga salitang magagaling na naririnig mo sa akin. Sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus, yaong mabubuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo, ay ingatan mo. Pinapaingat yun yung pagpapatong ng gamay. At aside sa pagpapaingat, ipinapasa yun sa iba. O balikan natin yung 2 Timothy 2:3 and 3.
Yung mga katuruan na yan, ipinapasa sa iba. At ang mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, siya ay muring ipagkatiwala sa mga taong tapat. Sa mga taong tapat. Pero doon sa 1 Timothy 5:22, huwag basta ipatong. Sa 5:22, huwag mong ipatong ng madalian. So, ibig sabihin, be careful sa be careful sa pag-oordina ng mga kaparian. Kinakailangan talaga yung tapat. No? Sa 2 Timothy 2:3 and 4, kinakailangan ang patungan ng kamay yung tapat. Kaya dito sa 1 Timothy 5:22, huwag ipatong ng madalian. So, hindi nawala, kapatid. Hindi nawala yung doctrine of ordination by laying of hands. Hindi yan nawala. Pero huwag agad ipatong. Ang problema ngayon, ang dami na nagpapatong ng kamay. Sabi ni St. Paul, huwag agad ipatong. Sabi ang karamihan ngayon, patong na patong, pati mga laiko, nagpapatong na rin ng kamay. Diba? Bawal yan. Sabi ni St. Paul, huwag mo agad ipatong. Bakit? Ano yan Banal yan, blessing yan. Ang blessing, hindi yan basta-basta binibigay. Kasalanan po yan. So, hindi nawala ang pagpapatong, kapatid. Ang pagpapatong ng kamay, mananatili yan. Turo yan ng Diyos Mananatili yan kasi yan ang paraan ng ordination. So, hindi yan nawala. Actually, pinapaalagaan. Di ba sabi ni St. Paul, alagaan mo ang mga narinig mo sa akin at ipagkatiwala mo sa iba na mapagkakatiwalaan. Ang tawag dyan, deposit of faith. So, hindi yan nawala, kapatid. Bro? Okay, brother. Maraming salamat po. Tapos, isa pa pong tanong sana. Sige. Tungkol po dun sa bautismo tungkol naman po dun sa bautismo. Nilatag ko po kasi yung Salmo na 51:5. Oh. Tapos, tapos ito naman po yung sagot nila doon, yung paliwanag po nila doon, na sabi daw, nagkamali daw po doon si David dahil daw po hindi pa naman daw nagturo si Jesus Christ ng yung pinapalapit ng mga bata, yung pagpalapit ng mga bata. Tapos yung kasama ng Jesus Christ doon sa cross, yung sa pagkamatay, bakit daw nailigtas yun? Hindi naman daw nabautismuhan. Okay. Isa-isahin natin. Pwede ba yun? Okay. Yung sinasabi nila na nagkamali si David, imposible. Bakit? Sino ba ang nagturo kay David para sabihin yun? Si David lang? Hindi. 1 Peter 1:10. Ano ang sinabi ni Apostol na Pedro? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat ng maigi ang mga propeta. Sino ang nagsiyasat ng maigi? Ang mga kapatid, mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na isinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailang panahong itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Sino ang nagturo? Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Sino ang tinuruan? Mga propeta. Kasali si David kasi si David, propeta si David. Paano magkamali siya? Ang nagturo kay David, ang Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Ibig sabihin sa mga propeta, lahat ng ipinahayag ng mga propeta na isinulat sa banal na kasulatan, Espiritu ni Kristo yan ang nagturo niyan. Paano makakamali, kapatid? Nakuha mo yung sagot? Bro? Opo, bro, opo. Oh, yan ang gamitin mo na talata. 1 Peter 1:10 and 11. Paano magkamali ang mga propeta? Ang sabi ni San Pedro, ang mga propeta na nagsiyasat sa pagtuturo, ang nagtuturo sa kanila, ang Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Hindi pwede sila magkamali. Kasi Diyos mismo ang nagturo sa mga propeta. Kaya paano magkakamali si David dyan? So palusot lang nila yun para maiwasan nila ang turo ng simbahan about original sin. Mabata pa, sinapupunan pa lang, mayroon ka na talagang kasalanan. Kasi yun kasi ang sinabi ni David sa Salmo 51:5. Buhat ng ako ay pinaglihi ng aking ina, ako ay makasalanan na. Sa kanila kasi ang mga bata walang kasalanan. Kaya ganun sila magsabi, nagkamali si David, pero hindi, kapatid, kasi biblical yan.
At ang Meron ba yung sinabi ng mga propeta sa hula, ang nagturo sa kanila, ang Espiritu ni Kristo ayon kay San Pedro, kaya posibleng magkamali. meron ba yung Ngayon, ano bro, Lamentationes bro, ano yun? 5:7 na ang aking mga magulang ang nagkasala at kami ang nagpasa ng kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin naman doon, yung effect of sin, na ang kasalanan ng mga magulang, ang epekto noon, ang nagdurusa yung mga sumunod na henerasyon. Kasali doon yung kasalanan, yung unang kasalanan ng ating mga magulang, si Adan at Eva, na pati tayo damay. Dahil sa sila ang nagkasala, pero tayo, kahit hindi tayo ang gumawa nun, damay tayo sa kasalanan na yun. Kaya mayroon tayong tinatawag na original sin. Pero again kapatid, yung kanilang reason na nagkamali si David, kalukuhan yun, kasinungalingan. Gamitin mo palagi, 1 Peter 1:10 and 11. Ang sinasabi ng mga propeta, ang nagturo sa kanila, ay ang Espiritu ni Kristo, kaya imposibleng magkamali yun kapatid. Itanong mo yun sa kanila. Ngayon, sa ikalawa mong tanong, ano yung ikalawa mong tanong? Nakalimutan ko? Yung sa mga bata po, bro, na lumapit kay Jesus Christ, kung nabinyagan ba yun o hindi. Tapos yung pinalapit, yung hinadlangan ng mga apostol. Ay, yung mga apostol natin ni Jesus Christ na hayaan Okay. yung lumapit. Tapos yung isa pa, yung bakit daw naligtas yung yung sa kanan ba yun, yung iniligtas ni Jesus Christ, yung sa cross, yung sa cross. Si Dimas. Si Dimas. Okay, yung mga bata na Hindi naman pinalapit. daw po yun na bautismuhan. Okay, yung mga bata na pinalapit ni Jesus, no, Matthew 19:14 yan at Mark 10:14. So, ang konsepto kasi niyan, may mga bata, may mga magulang na may mga dalang anak, mga bata, gusto nang ipalapit kay Jesus. Then, ayaw ipalapit ng mga apostol. Ang mga apostol yung nagharang kasi nga para hindi maano ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita ni Panginoong Jesucristo yon. So ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Pinagalitan ang kanyang mga apostol. Basahin lang natin, no? Basahin natin. Matthew 19:14 yan at Mark 10:14, dalawang talata. Pero isa lang yung basahin natin. Itong Matthew na lang siguro. Matthew 19:14. Okay, so ito yung konteksto niyan. Unahin natin sa 12 or 30 na lang siguro, no? Sa 13 para hindi na masyadong mahaba yung mabasahin natin. Nang magkagayon ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. So, ang reason lang ng mga tatay para ipalapit kay Panginoong Jesucristo yung mga anak is para mapanalanginan, i-bless ba? Pero ang ginawa ng mga alagad, sinaway sila ng mga alagad. Hindi hinayaan ng mga alagad na mangyari yon. Nakita ni Jesus, anong nangyari? Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. So yan ang konteksto niyan. Pero paano yan i-distort ng mga protestante? Ang mga bata hindi na kinakailangang binyagan kasi para sa kanila ang kaharian ng langit. Nakuha mo? O kung si David pa, ililigtas pala ni Kristo ang mga bata, hindi na nila kailangan ang binyag kasi ang mapupuntang impyerno ang mga makasalanan lang. Ang mga bata wala pang kasalanan. So ganoon sila magpaliwanag. In which hindi naman yan ang paliwanag sa Matthew 19:13-14 at Mark 10:14. Hindi ganyan kasi ang konteksto niyang kapatid, nakita mo na pinalapit ng mga tatay yung anak nila para ipanalangin ni Panginoong Jesucristo. Pinigilan ng mga alagad. Kaya nagalit si Panginoong Jesucristo. Huwag mong pigilan ng mga bata ipalapit sa akin kasi para din sa kanila. Ibig sabihin, ang pagpalapit sa mga bata kay Panginoong Jesucristo is a must. Para rin sa kanila ang kaharian ng langit. Hindi sinabi ni Kristo na sa kanila na ang kaharian ng langit. No, para rin. Ibig sabihin, meron pa silang dapat gawin para mapasa kanila. Hindi lang para sa malalaki ang kaharian, para rin sa mga bata. Nakuha mo yung punto? Bro? Opo, bro. Ngayon, question ko sa iyo. Sa sinabi ni Kristo, huwag niyong hadlangan ipalapit sa akin ang mga bata. Question ko sa iyo, paano mo ipapalapit ang mga bata ngayon wala na si Panginoong Jesucristo physically? Sagutin mo. Yun nga, bro. Ayon sa sa bautismo.
Correct. Bakit? Bakit bautismo? Yeah, para matuto ka pa. Bakit bautismo? Kasi sa pamamagitan po ng bautismo, parang na nating kasama si Jesus Christ eh. Kasi parang binihisa ng ano. Yun po Correct. yung Tama. Pero ang malinaw na ang malinaw na sagot, sabi ni St. Paul, i-address mo talaga kay St. Paul kasi kay St. Paul to naturo. Sabi ni St. Paul, ang bautismo ay parang damit na ating isinuot nang tayo ay mabautismuhan. At ang bautismo, ang paraan na tayo ay maging kaisa ni Kristo. So, kapag nabautismuhan pala ang tao, naging kaisa tayo ni Kristo. Basahin natin sa magandang balita Biblia, Galatia 3:27. So, sa ganitong paraan natin mapapalapit ang mga bata ngayon. Kasi wala na si Kristo physical eh. So, paano natin siya mapapalapit? Through baptism. Dahil ang baptismo, ang naging tulay para maging kaisa tayo kay Kristo, pati ang mga bata. Kasi si Kristo parang damit na isinuot natin kapag tayo ay nababautismuhan. Galatia 3:27. So ito yung sinabi ni St. Paul. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So sa pamamagitan ng bautismo, tayo naging isa kay Kristo, bro. Kaya ang mga bata, paano natin siya napapalapit kay Kristo? Paano natin mapapalapit ang mga anak natin, ang mga kabataan? Through baptism. No? Through baptism. Kasi ang bautismo ay parang damit na isinuot ng mga tao at pakikipagkaisa na rin at the same time kapag tayo ay nabautismuhan. So ganoong paraan natin ipalapit ang mga bata. Yung sinasabi ng mga protestante na hindi na kinakailangan nagbinyag kasi si Kristo ang mag-aano sa kanila lang yun. Hindi yun ang punto ni Panginoong Jesucristo, kapatid. Kasi kung unawain mong maigi, na huwag yung hadlangan ang mga batang ipalapit sa akin, ibig sabihin may gagawin tayo. Tayo ang gagawa ng paraan para mapalapit ang mga bata kay Kristo. Nakuha mo? Apa, bro. Oh, so yun ang sagot natin, bro. Galatia 3:27 ang sagot diyan. No? Galatia 3:27 ang sagot sa Matthew 19:14 and Mark 10:14, kapatid. Opo, bro. Tapos yung isang halimbawa niya ay isang depensa niya doon. Yes, Opo, ito. yung sa cross. Yes, no, itong kay Dimas, bro, ano talaga to? Debatable to, no? Kasi marami ang commentaries. So gagamitin ko ang commentaries ng Catholic na nabasa ko. Sa commentaries ng Catholic, either si Dimas ay nabinyagan na bilang Kristiyano. No, nabinyagan na siya. Tapos dahil nabinyagan na siya, Kristiyano na siya. Kaya hindi na siya kailangan binyagan. Tayo ng una. So, ikukwento ko ang reason bakit. No, kung bakit may commentaries na posibleng siya ay nabinyagan na. Siya ay naging alagad na, tumalikod lang. Pangalawa, due to yung sitwasyon ni Dimas. Sitwasyon ni Dimas na nakahandusay na sa krus eh. Alangan naman dadalhin pa doon sa dagat. Di ba? Nakahandusay na krus eh. Oh, alangan naman dadalhin pa doon sa dagat, kapatid. Nakahandusay na sa krus sa paniniwala mo ba? Papayagan ng mga sundalo 'yon na nandun sa para mabinyagan lang, di ba? Hindi na kinakailangan 'yun kung dahil sa sitwasyon. Okay? So may katuruan ng simbahan about baptism. Nakaraan pang 2 linggo pa. Pero ginawa kang number 1 at ang nagpapasa nitong tanong na ito, sino nagpasa nito? Si kapatid na Mel? Rosendo. Opo, kapatid na Eli, ako po ang nagpapasa po niyan. Yes. Oh. Rinig si Soriano, bro. Ay, hindi ko na malayan. Okay. So, meron palang Hindi pa tapos ang sa'yo sagot. muna. Akala ko. Ba't ba na-play Ano to? lang. Nag-play ka ng video na na-interrupt yung sagot. So, Hindi ako nag-play ng video. Nagsiselfone ako rito eh. sino yung nag-play ng video? Hindi ko alam. Baka na ano lang.
Okay, Baka okay. namulto, ano lang. Sige, sige. So, ang isa sa reason, kapatid, ang isa sa commentaries no ng Catholic Answer, yung si Dimas, posible lang, hindi certain. Posible na alagad na yun ni Kristo, nabautismuhan na yun. Tandaan natin, ang paraan para maging alagad ka ni Kristo is bautismo, di ba? At marami na siyang binautismuhan sa panahon pa lang niya. Okay, in John 3 ba yun or Luke? John 3:22 to 23, kapatid, nagbabautismo na ang ating Panginoong Jesucristo. No? Ito ang ating mababasa. True sa kanyang mga apostol. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, na natili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. So may pagbabautismo na sa panahon ni Kristo. Ang paraan para maging alagad ka ni Panginoong Jesucristo, bautismo. Di ba? Kaya nga sa Lucas, nag-utos na ating Panginoong Jesucristo ng 70 disciples, di ba, na hinatin niya tagdadalawa para mangaral sa Judea. Tagdadalawa. 70 yun in total. So, partner-partner yun. So, marami siyang naging alagad. Ang nangyari, nung panahon daw na nangaral si Panginoong Jesucristo about the body of Christ, yung pinapatanggap niya ang osteya, di ba, maraming naguluhan doon. Sa John 6:66 kasi maraming tumalikod. At ang naiwan, mga apostol na lang niyang naiwan. In John 6:66, kapatid, sabi ng mga scholars, Catholic scholars, posibleng isa si Dimas doon sa tumalikod. Iano ko ang reason kung bakit. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So ito yung point na ang mga alagad niya ay tumalikod. Tumalikod sa kanya dahil hindi naunawaan yung aral ni Kristo about sa kanyang katawan na ipinapakain. Hindi na naunawaan, akala nila nagtuturo si Kristo ng cannibalism, kaya maraming tumalikod sa kanila. No? So, according sa mga Catholic scholars, isa dyan si Dimas. Isa si Dimas na tumalikod, na hindi nakaunawa at bumalik sa dati niyang gawi, yung pagnanakaw. Kaya nahuli at nahatulang kamatayan. Bakit nasabi ng mga scholars na posibleng si Dimas ay Kristiyano na nabinyagan? Naging alagad ni Kristo. Bakit? Dahil doon sa sinabi ni Dimas kay Kristo mismo nung, di ba, nandun na siya sa krus. No, nandun siya sa krus, ano ang sinabi ni Dimas? Di ba, sinaway niya yung isang kawatan, sinaway na galangin mo naman ang Panginoon. Tayo karapat-dapat tayo na ipako sa krus at patayin dahil tayo ay makasalanan. Pero ang taong ito, galing sa langit ito, banal to. At tapos anong sinabi niya kay Panginoong Jesucristo? Panginoon, kapag nagkahari ka na, huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong kalimutan. Kapag naghahari ka na, huwag mo akong kalimutan. Paano nalaman ni Dimas yung aral na yun kung hindi siya alagad? Paano nalaman niya na si Kristo ay maghahari? Paano nalaman na si Kristo ay Diyos na maghahari? Paano nalaman ang lahat ng yun? Diba? Paano nalaman ni Dimas yun? Isa sa Ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo, huwag niyong sabihin sa kanila kung sino ako. Diba sa Mateo 16, huwag niyong ipagsabi sa iba kung sino ako. Hindi niya yan pinapakwento sa iba. At kahit dito sa Matthew 13:11 ba yun? Wait 13:11. Sa Matthew 13:11, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo, ibig sabihin sa kanyang mga alagad, ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Ibig sabihin, maliban sa mga alagad niya, hindi pinagkalooban na maunawaan ang tungkol sa kaharian ng langit at sa paghahari ni Kristo. Hindi yan ipinagkaloob sa ibang mga tao, sa mga alagad lang. Ang question,
paano nalaman ni Dimas na maghahari si Kristo at babalik sa langit? Sabi ni Kristo, wag niyong ipagsabi kung sino ako doon sa Mateo 16, 13 hanggang 19. No? Wag niyong ipagsabi sa iba kung sino ako. Tapos dito sa Mateo 13:11, ang sabi ni Kristo, ipinagkaloob sa inyo no, maunawaan ang kaharian ng langit. Ibig sabihin sa kanyang mga alagad lang. Ibinigay ang karapatan sa pagkaunawa sa bagay na yan. Hindi sa kanila. Ibig sabihin sa ibang mga tao. Question, paano nalaman ni Dimas yun? Yung bagay na yun. Kaya may conclusion. May conclusion ang mga scholars, especially Catholic scholars, na posible si Dimas ay naging tagasunod na ni Kristo. Tumalikod lang dahil hindi naunawaan ang teaching ni Christ about the body of Christ na pinapakain. Isa siya sa tumalikod, bumalik sa dati niyang gawi, nahuli, kaya nahatulan ng kamatayan. Yun ang reason kung bakit no need na siyang binyagan. Dahil nabinyagan na siya. Ang ginawa ni Dimas, confession. Nakuha mo, bro? To make his message known is our response.